Isa Muntinlupa sa mga syudad sa Metro Manila na tinukoy sa pagdinig sa Senado na posibleng pabuksan ng mga subdivision para gumaan ang daloy ng trapiko. Kaugnay niyan at iba pang issue, mga kapanayam natin si Mayor Jaime Fresnedi. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga rin po, Ginoong Javi. Mayor, ano po yung mga unang reaksyon nyo nung narinig nyo yung itong mungkahi galing kay Secretary Tugadi tungkol sa pagbubukas ng mga subdivision? Well, hindi naman po bago sa Muntinlupa yan dahil noong 2002 ay meron na pong pinagtibay ang Sangguniang Panlungsod na kung saan ay nagpasa ng isang ordinansa na nagtatatag ng isang Muntinlupa City Alternative Route Entry and Exit System o tinatawag namin CARES. Okay. By interconnecting subdivisions from Victoria Homes to PhilInvest Corporate City. At ito po ay kasalukuyang pinapakinabangan na po ng lungsod ng Muntinlupa itong sa PhilInvest Corporate City hanggang sa may Soldiers Hills. Okay, Mayor. Ano ba yung mga destinasyon na mapapaluwag sana o mapapabilis yung ang biyahe kung mabuksan nga itong dalawang subdivision na to? Actually, dito po sa ordinansang ito ay ang pagpapabilis lamang po ay sa mga pribadong sasakyan. Ito mga naninirahan sa mga subdivision na magkakaratig ay hindi na po sila lalabas sa National Road, kundi sila ho ay didiretso na doon sa CARES na tinatawag namin at kung sila ay patungo sa Maynila ay diretso na ho sila sa expressway. Kaya hindi na sila makakadagdag sa trafiko dito sa Old National Road. Okay, Mayor, nag-usap na raw yung mga alkalde ng Metro Manila kaugnay sa emergency powers. Ano po ang detalye kaugnay nito? Ito? Well, lahat naman po ay sumasang-ayon na kailangan talagang bigyan ng emergency power ang ating Pangulo dahil talagang malala na ang problema natin sa trapiko. At siguro naman, hindi lamang ang mga local officials ng Metro Manila ang nakakakita nito, kundi lahat ay nagsasuffer, lahat ay talagang sasabihin natin na masyadong penitensya na ang nararanasan ng bawat isang naglalakbay dito sa Metro Manila, lalo na dito sa EDSA. Okay, Mayor, nabanggit ninyo na meron na rin kayo may solusyon na rin kayo kaugnay ng trapiko. So ano ho ang magagawa ng Pangulo na may emergency powers na hindi naman magagawa dati ng walang emergency powers? Well, siyempre pagka extraordinary, pag sinabi natin emergency power, hindi na kailangan dumaan sa normal proseso ang gagawin ng ating Pangulo o ng kanyang alter ego, lalo na si Secretary Art Tugade ng DOTC. Lalo na ho doon sa mga proseso ng procurement laws na kung saan ay talagang it will take siguro minsan ay half year bago matapos ang isang proseso sa procurement laws. At ito po talagang inirereklamo ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Maging dito po sa tinatawag nating pagbubukas ng mga subdivisions sa itinalagang mga oras ay ako ay naniniwala na pag binigyan ng Kongreso ang ating Pangulo ng emergency power, wala naman po siguro na kokontra na dito dahil ito po ay para sa kabutihan ng higit na kararaming ating mga kababayan.
So tuwing rush hour, Mayor, talaga namang sumisikip yung traffic, no? Diyan sa SLEX, sa bandang Muntinlupa, papuntang Alabang. Ano sa palagay ninyo yung ugat ng problema? Well, sasabihin natin, talagang sobra na ang dami ng sasakyan. Yun namang ating road network ay hindi makatugon sa percentage ng increase ng monthly na idadagdag na sasakyan dito sa ating kalsada. Ito talaga ang number one na problema. Sobra-sobra ang sasakyan na gumagamit ng ating kalsada at hindi naman talaga tayo nagkakaroon ng mabilis na karagdagan ng road network. Okay, sa ibang issue naman, Mayor, kumusta naman yung gera kontra droga dyan sa inyo? Well, ako ay natutuwa dahil dito naman sa Muntinlupa ay tahimik at maayos naman ang pangunguna ng aming PNP Police Chief at ang kanyang mga kasama sa Oplan Tokhang na kung saan ay napakarami na ng kanilang nakatok ng mga tahanan at ang mga sumurrender ay nasa 1,700 plus na. Kaya naman very successful ang laban kontra droga dito sa aming lungsod. So, Mayor, meron din ba Siyempre, kayong running palagi tally? natin maririnig yung sa bilib. Yes, actually na mahigit na 1,700 ang nag-surrender na dito sa aming kapulisan at yung mga operations ay actually nasa 4,000 plus ang operations na tahanan na kinatok ng aming kapulisan. Pero ang nag-surrender nga ay nasa 1,700 plus. Okay, Mayor, yun ang mga nag-surrender. May running tally ba kayo At kami ng naman ng mga napatay na may Yes, kinalaman sa droga? Meron bang napapatay dyan sa inyo? Ang official report sa amin ay nasa 3 ang official report na napatay ng aming kapulisan na na-neutralize nila. Yan ang official report. Although meron kami naririnig na merong naghahanap na pamilya pero wala naman kaming official report tungkol doon sa ibang sinasabi na nawawala. Okay, sang-ayon ba kayo doon sa tagapagsalita po ng Pangulo na bumababa ang ng krimen sa buong bansa dahil dito sa kampanyang ito? Well, dalawang pananaw yan. Kung sasabihin natin yung krimen talaga ay talagang masasabi nating malaki ang ibinaba. Pero hindi rin naman natin masasabi na yung pamamaraan ng mga kapulisan ay lahat ay tama. Kaya ako ay naniniwala na talagang maraming natakot na mga kabataan, na mga nasa watch list ng ating kapulisan tungkol dito sa ginagawa ng ating mga kapulisan. Malaking bagay ito. Talagang ang krimen ay malaki ang ibinaba dito sa aming lungsod. Mayor, one last question. Pakipaliwanag lang yung sinabi niyong hindi lahat ng pamamaraan ng pulis ay tama. Ano po yung tinutukoy ninyo? Well, siguro lahat naman tayo ay naririnig natin na marami naman nakikita na under custody na ng kapulisan and yet after a few minutes ay maririnig natin na sila ay nanlaban kaya napatay. Siguro at maririnig din natin na yung mga encounter ay malimit ang baril na nakukuha doon sa mga suspect, no, na napapatay ay mga 38 calibers. Parang
hindi nakapanipaniwala ito. Hindi na rin kapanipaniwala na naka-handcuff ang mga nahuhuli ay mga aagaw ng baril para lamang sila ay manlaban. Siguro dapat itong tignan mabuti ng ating kapulisan, ng ating ahensya, ng kapulisan upang talaga namang maging sabihin natin katanggap-tanggap ang magiging resulta ng operations against anti-drug program ng ating gobyerno. Dahil kung very alarming na rin ang sitwasyon sa ating bansa, hindi lamang mga grupo-grupo ang nag-uusap, kundi maging ang United Nations, maging ang ibang bansa ay nag-express ng alarm, ng concern tungkol dito sa growing killings of drug suspects in the country. And I do hope na the leadership of the PNP ay tatanggapin nila naman ng tama, ng maluwag na dapat reviewin ang pamamaraan ng panghuhuli at dapat reviewin kung mayroong mga pang-aabuso na nangyayari sa iba't ibang mga kwerpo ng stations dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi. Maraming salamat din po.